Hello mga ka-MV! Isang istorya ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay isang series story na sana'y subaybayan at magustuhan ninyo. Ito ay pinamagatang Stolen Sweetheart. Sometimes God does not change your situation because He wants to change your heart. Love isn't something you find. Love is something that finds you. Bago natin simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para updated lagi kayo sa aking mga susunod na uploads. Si Julia ay masayang naniningin ng tanawin mula sa isang maliit na bintana. Napakaganda ng kapaligiran, asul na karagatan, at maya-maya pa ay ang mga sumasalubong na makakapal at mapuputing ulap. Aliw na aliw siya sa kanyang mga nakikita, ngunit hindi niya maramdaman ang totoong saya. Sa mga oras na yon, ay sinulipan niya si Josh, ang kanyang boyfriend, na kasalukuyang nagpapatakbo ng eroplano. Ito kasi ang hilig nito, bukod sa pagbibisnes. Ang binata ay isang businessman at dahil doon, ay nakabili ito ng sariling isla. Isang isla na gagawin niyang isang tanyag na resort. Niyaya niya si Julia upang puntahan ang isla pag siya ay dumating na galing Europe. Ilang araw ang lumipas at dumating na nga si Josh. Tinawagan siya nito para sabihing susunduin siya. Gagamitin nila ang isang private plane papunta sa isla. May gusto sana siyang sabihin sa binata, ngunit pinagpaliban na lang muna niya dahil sa saya at excited sa mukha nito. Ngayon, ay dumiretso na sila sa eroplano at nagsimula na silang i-enjoy ang mga tanawin. Hindi maintindihan ni Julia ang kanyang pakiramdam. Bakit parang kinakabahan ka? Takot ka ba sa heights? Tanong ni Gerald. Si Gerald ay matalik na kaibigan ni Josh. Palagi na rin nila itong nakakasama sa mga gimmick na may kasama ding babae. Ngunit nung nakaraan lang ay naging single na ulit ito. Medyo lang, nilingon ito ni Julia sa likuran ng kanyang pinagkakaupuan. Hindi naman siya natatakot pero parang hindi siya mapakali. Iba ang pakiramdam niya na parang nag-aalala. Hindi siya mapanatag ng mga sandaling yun. Tingnan niyo yun no, sabi ni Gerald. Mga magagandang tanawin na ang sarap tingnan. Para bang mga paintings. Inilabas agad ni Gerald ang kamera niya upang kuhaan ito ng mga litrato. Ito naman ang hobby ni Gerald, ang magkuha ng litrato. Naging abala ito sa pagkuha ng litrato, samantalang si Julia ay pinagmamasdan lang siya dahil naaaliw dito si Julia. Kapag kinasal kayo, make sure na ako ang photographer ha, sabi ni Gerald. Make sure okay ang schedule mo. Sagot naman ni Julia. Oo naman, sabihan niyo lang agad ako. Kailan ba kayo magpapakasal? Tanong nito. Tumahimik lang ang dalawa. Sorry, is that a thoughtless question? Dagdag ni Gerald. Napangiti lang si Julia. Mukhang joker kasi si Gerald. Minsan seryoso, pero mas madalas palabiro. Yes, it was. Pero don't worry, kilala na kita. So I'm not offended. Sagot ni Julia. Ouch naman. Sagot ni Gerald. Don't worry, i-work out natin yan. Dapat nga noon ka pa niya niyayang magpakasal. Hindi pa siya natatakot na baka matauhan ka? Tawa pa ni Gerald. Tumawa lang si Julia kasi parang siya ata ang dapat mangamba. Hindi nga niya alam kung paano siya nagustuhan nito. Napakayaman ni Josh. May-ari siya ng kumpanya. Halos mga modelo, artista, at beauty queen ang mga nagiging kasintahan nito. Nagkakilala sila sa isang hotel kung saan ginanap ang isang business seminar at meeting para sa ilo-launch na new products. Nang maglakad siya papunta sa hallway, ay nakita niya ito na nakasandal sa pader at parang malalim ang iniisip. Nahikayat siyang kausapin ito. Hanggang sa nagpunta na agad siya sa coffee shop at nag-usap hanggang magmadaling araw. Inihatid siya nito sa bahay
at kinuha ang cellphone number niya. At doon nagsimula ang lahat. 3 years na silang magkarelasyon. Sa mga panahon na yon, ay walang araw na iniisip niya na baka bigla na lang itong humiling ng paghihiwalay. Pero dahil sa nagtagal na nga sila, ay napanatag na siya na baka sila na nga ang magkakatuluyan. Until recently, confident man si Josh, sabi ni Julia. Paano kung may ibang magkagusto sa'yo? Tanong ni Gerald. Nailang siya nang tingnan siya ni Gerald. Para kasi siyang kinikilatis nito. Pero ngumiti na lang siya pabalik dito. Puro ka talaga biro, Gerald. Sita ni Julia. Eto talaga ako eh. Don't worry, magiging mas maganda ang relasyon niyo ni Josh. Paano mo naman nasabi? Feeling ko lang. Sorry if inistorbo ko kayong dalawa. Nagpumilit kasi akong sumama. Gusto ko kasing mapuntahan yung isla at madami nagsasabi na sobrang ganda daw doon. Nangati akong kumuha ng mga litrato. Don't worry, hindi ako magiging istorbo. Oo naman, alam ko. Sagot niya dito. Muli ay naitanong niya sa sarili kung napag-iwanan na ba siya ng panahon pagdating sa sex. Never pa kasi nila yung ginagawa ni Josh. I really welcome your company, sabi ni Gerald. Sayang lang at single ka ngayon. Burden lang sa akin ang relationship na yan. Nagtawanan lang sila. Ngunit napatigil sila nang biglang maramdaman nilang bumaba ng ilang dipa ang eroplano. Napasigaw siya ng bahagya at napakapit sa sandalan ng kanyang upuan. Sorry about that, sabi ni Josh. Maya-maya pa ay umuga na naman ang eroplano. Wala silang ibang makita kundi makakapal na ulap. Sinabi nito na isa raw ito sa nararanasan ng karamihang mga piloto. Mukhang nagkaroon ng air turbulence. Mabilis naman silang nag-seatbelt. Sobrang panik ang nararamdaman niya pero hindi niya yon pinapakita. Watch out! Sabi ni Julia nang makita ang isang bundok na nakaharang sa dadaanan nila. Kita naman ni Julia kung paano abalang kinokontrol ni Josh ang mga knobs at levers para maiwasan ang panganib. Pinilit niyang pataasin ang eroplano at umaasang sapat na ang kakayahan ng makina nito para malampasan ang bundok. Mabilis naman itong umangat at nalampasan ang bundok. Pero maya-maya pa ay may malakas na tunog ng metal ang sunod nilang narinig. Napasigaw sila nang para bang bumaliktad ang mundo nila at naramdaman na nagpaikot-ikot na sila sa ere. Maya-maya ay nawalan na lang siya ng malay dahil sa matigas na bagay na tumama sa ulo niya. Asul na kalangitan ang unang nakita ni Julia pagmulat ng kanyang mga mata. Napatingin siya sa paligid at napaisip kung nasa saan siya. Ilang sandali ay naaalala niya na unti-unti ang nangyari sa kanila. Punong-puno ng sugat ang buong katawan niya. Ngunit maswerte pa din siya dahil yun lang ang tinamo niya. Tumayo siya at hinanap ang mga kasamahan. Huli na nang mapansin niyang nasa bangin pala siya. At nang subukan niyang tumayo, ay muntik na siyang malaglag. Buti na lang at nakakapit siya sa isang sanga dahilan para hindi siya bumagsak. Tulong! Sigaw ni Julia. Nagbabaka sakali siyang may tutulong sa kanya dahil nararamdaman na niyang nagsisimula ng mabunot ang halamang kinakapitan niya. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng Stolen Sweetheart. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.